Okay na. So, ibig sabihin, ang kailangan natin gawin sa case na to guys, yung completing the square, yung gagawin, is pagsasamahin mo lang muna yung may variable x mo. So, meron tayong 2x squared dito, meron tayong variable x dito, so minus x copy natin. Then, ililipat natin yung constant sa right side. So, ibig sabihin, yung negative 1, pag nilipat natin sa kabilang side, magiging positive 1. Then, ngayon guys, from here, yung 2x squared natin, gagawin lang natin yung x squared sa loob. So, para maging x squared lang to, ipapactor out natin yung 2 na number ng x squared natin. Then, magiging x squared na lang nandito. So, ibig sabihin, pag yung 2 multiply mo sa x squared, magiging 2x squared yun. Or pag dinivide mo to dito, magiging x squared yung nasa loob. So, yung negative x divided by 2 guys, magiging negative x yan over 2. So, pag minultiply mo tong 2, sa negative x over 2, ang kakalabasan neto is negative x. Nagigets? Kasi hindi natin sila pwede ma-simplify. Unlike dito sa 2x squared divide to magiging x squared. Pero yung negative x divide 2, still negative x over 2 pa rin siya. Gets na yun. So, magkakaroon tayo dito ng plus. Kasi gagawin natin tong completing the square. So, space lang tayo doon muna, then parenthesis. Then, equals natin sa right side. That is 1. Then, yung inad natin doon, then, meron tayo ditong space. Mag-space din tayo dito, guys. Kasi kailangan yun. Pero, i-multiply natin yun sa number na nasa labas. Okay? Itong space, guys, dito yan. Kasi kailangan yan. Then, yung may number ka dito, di kailangan may multiply yun doon. Kasi pag hindi mo to multiply yung makuha mo dito sa space, mamamali na yung equation mo. Anyways, etong nasa loob, kailangan natin tong gawing perfect square trinomial. So, paano natin gagawin yan? Kailangan natin siya completing the square. So, yung formula ng completing the square, that is b over 2 is equals to yung parenthesis natin ni squared para doon sa space natin. So, remember yung b natin dito, ano ba? So, ano ba yung magiging b natin? Ano ba yung magiging b? Mali. Mali, engineer. Mali si yan, guys. Ayun. Kulang pala. That is negative 1 half, guys. Remember, yung x natin meron tayong 1 dito. Ang kailangan natin yung ano guys, yung coefficient. 'Di ba meron tong 1 then over 2. So meron siyang negative na katabi. Ibig sabihin magiging negative 1 half yung b. So pag nire-write natin yung dito, magiging negative 1 half all over yung 2 natin. So itong 2 guys, eto yon. Yung b natin, eto siya. Gets yun ha? May arrow-arrow na yan. So, ayun guys, pag dinivide natin tong negative 1 half over 2, anong kalalabasan? So, that is negative 1/4. So, kung marunong ka na mag-divide ng gantong format, madali lang din naman. So, yung whole number, gawin mo lang siyang over 1 para maging fraction siya, both yung numerator and denominator. Kung ganito yung format, guys, i-multiply mo lang to dito sa baba, or sa denominator niya. So, magkakaroon ka doon ng negative 1. Then, multiply mo lang din ito dito sa numerator. So, magiging 4. Pwede ganun yung format.
So, ibig sabihin na yung ilalagay natin sa may parenthesis natin. So, ibig sabihin, ito magiging negative 1/4. Then, pag in-square natin tong negative 1/4 guys, anong kalalabasan? Wala. That is positive 1/16. So, remember naman kung ganito yung format, daming arrow. Kailangan mo to i-squared sa numerator, pati sa denominator natin. So, yung magiging sagot dyan is 1/16. So, lagay natin yung 1/16. So, ito yung kalalabasan ang ilalagay natin dito. So, 1/16 tapos 1/16. Etong to guys, galing to dito sa coefficient ha. Okay? Ganun yun. So, ngayon guys, actually, pwede mo to i-simplify na kung gusto mo. Kung ayaw mo, okay lang din. So, balik tayo dito sa may part na to. So, eto guys, eto nga sa loob, perfect square trinomial na yan. Eh, pwede mag-tap-tap guys ha, kung gusto ha. Diyan. So, eto guys, kung ano yung nakalagay sa parenthesis natin guys, yun na yung magiging partner natin ng variable x. So, magiging x tapos negative 1/4. Then, squared na lang natin yan. Then, equals, etong sa right side natin, pwede natin ito i-simplify actually. Like yung 1, copy lang natin. Pero ito guys, magiging 1 times 2/16 yan. So, magiging 1/8 na lang. Gets ba yan? b/2 squared. Pwede. Parang ito rin siya eh. Pwede yun. Simplify muna natin na guys. So meron, nagets to ha, kasi pwede mo to i-divide. Ito magiging 8, ito magiging 1. Kaya siya magiging 1/8. Anyways, kung nagets yun, much better. So ngayon, ito magkakaroon tayo dito ng 2, then yung x minus 1/4 squared. Ito guys, pag sinimplify natin to, anong kalalabasan? Fraction na lang to guys ha. Anong kalalabasan yan? Wag ganyan, ginawa mo rin 1 plus 1/8 eh. Hindi, di wag. Magiging 9/8 yan guys. So, big sabihin, LCD lang. Pero kung naka-plus naman kasi siya, gawin mo lang siyang 8 times 1, that is 8 plus 1. So, magiging 9. Then, copy mo lang yung denominator. Okay? Okay. So, ngayon meron tayong 2 dito sa kabilang side. Sa coefficient. Kailangan muna natin yung i-divide both by 2. So, makakancel na tong 2 natin. So, ibig sabihin, magkakaroon na lang tayo dito ng x minus 1/4. Then, meron tayo dong squared. Equals. Eto guys, pag sinimplify natin to, anong kalalabasan nito? So, same siya nito guys. Kung naintindihan mo to, gets mo na to. Oh, dali, sagot. Meron. Actually, you can solve it like factor. Ang pinakamadali guys, factoring. Kung kaya mong i-factor yung given, di ka na mahihirapan. So, that is 9/16. That's correct. Gets natin yun guys ha. At 15 na lang. Typo lang. So, magkakaroon tayo dito ng square. Kailangan natin i-eliminate to. So, kailangan natin to i-square root both sides. So, ibig sabihin, extracting the square root na. So, remember, kapag nag-extracting the square root, magkakaroon tayo ng plus minus lagi. So, ibig sabihin, makakancel na tong square root, pati yung squared. Then, yung matitira is x minus 1/4. Equals, eto guys, dahil nag-extracting the square root, magkakaroon ng plus minus. So, pwede nating sabihin na square root of 9 over square root of 16.
ano magiging sagot dito? Kasi pwede itong perfect square to guys. Pwede natin yung ilabas. Magiging 3/4. That's correct. So ngayon, pwede na natin i-transpose yung 1/4 na negative. So magkaroon tayo ng variable x. Then i-copy lang natin yung plus minus 3/4. Then yung negative 1/4 magiging 1/4 positive. So from here, meron tayong dalawang roots. Ano yung dalawang roots natin? So yung root 1, ano yung root 1 natin? Gets yun. Plus minus 1 ba siya? Yung positive muna. So 3/4 plus 1/4, that is 4/4. So magiging 1 na lang yan. Gets na natin yun na. As for root 2 natin guys, negative 3/4 plus 1/4, that is 1/2. 1/2 ba? 1/2 ba? Negative 1/2. So that marunong mag plus minus guys ha. Ganito lang naman to eh. So pag chinek natin, pwede check. Check natin para maintindihan. Para isang ano lang. So checking. So remember yung solution natin for root 1, that is 1. So pa-plug lang natin yung dito guys. So remember yung given, that is 2x squared minus x minus 1 equals 0. So plug lang natin yung 1. So magiging 2 times 1 squared minus 1, then minus 1 equals 0. Remember guys, kapag mag-substitute kayo ng value, kailangan mo lang siyang lagyan ng parenthesis lahat ng variables na kailangan mong substitute dyan. Kasi kailangan mo yun para hindi ka malito, para kung may negative man, alam mo ipa-plug mo. Anyways, ito magiging 1 squared. So magiging 1 pa rin yun. Then yung negative times 1 is magiging negative 1. Then minus 1 equals 0. And we all know that 2 times 1 is 2. And negative 1 minus 1 is 2 negative. Or 2 minus 1 is 1. Then minus 1, that is 0. So ibig sabihin, tama yung solution natin. So for root 2 naman guys, check natin. As for root 2, yung value ng x natin is negative 1/2. Okay? So let's see. So copy lang natin yung given. Then plug lang natin yung variable x as negative 1/2. So magkaroon tayong 2. Then negative 1/2 squared minus negative 1/2. So ito yung sinasabi natin guys, na kapag nag-evaluate ka ng variables, lalo kung may negative, lagyan mo siya ng parenthesis lahat ng variables. So for example, etong x natin dito, meron katabi siyang minus. Tapos yung given mo na i-substitute sa kanya is negative 1/2. Baka kasi malagay mo na itong minus na to is part na ng i-substitute mo na value. So ibig sabihin, lagyan mo ng parenthesis kasi magiging ganito dapat itsura niyan. Anyways, eto magiging 2, then magiging 1/4 na lang to. Same lang ginawa natin dito guys. So negative 1 times negative 1, that is positive. Then yung 2 squared, that is 4. Then negative times negative magiging positive. Then magiging 1/2. Then minus 1 equals 0. Then pwede natin to masimplify guys, yung 2/4. So magiging 1 na lang to. Ito magiging 2. So magiging 1/2 na lang to guys. Plus 1/2 minus 1 equals 0. At alam natin, ang dalawang half is magiging 1. Then yung 1 natin, so yung 1 minus 1 magiging 0 equals 0. So ibig sabihin, tama yung magiging solution natin. So ganito ginagawa yung completing the square. Number 1 pa lang yan, no? So actually, pwede mo siya gawing factoring. Pwede ba yun? Negative 2. Oo, pwede siya factoring guys, using AC method. Ay, thank you Engineer, thank you engineer. Use quadratic formula. Wait lang, picture on the muna eh.
Grabe naman si engineer guys, may pa-heart me guys. Okay. Ganun ba yun? Di naman eh. Loko tayo ni engineer guys. Lumalabas kaya yung screen, yung comment. Ganun ba? Sa akin lumalabas yung comment. Ganun ba yun? Ay, ganun. Sorry na! Alam mo naman ako ay ignorante sa gantong case. So, try natin muna using factoring. So, let's say factoring yung ginawa natin guys. Actually, pag ganito yung given natin, minus x minus 1 equals 0. So, pag factor yung ginawa natin guys, basic lang din. Kapag more than 2 guys, yung coefficient ng x squared natin, you can use AC method or slide or AC method. Ayun na. So, paano ba easy method? Kumbaga yung x squared natin, yung 2x squared magiging x squared na lang. Then, copy lang natin yung nasa middle term. Pero yung constant natin magiging negative 2. Bakit magiging negative 2 guys? Kasi guys, yung a natin, di ba ito yung a, ito yung c. Kung magkatabi yung a sa c, mag-multiply ka. So, magiging 2 times negative 1, magiging negative 8. Thank you sa meow meow. Mag meow meow lang kayo guys. Ayan. Gets yun. So, pwede na ito ma-factor guys. So, pag pinactor out natin to guys, okay, factorable naman sila eh. So, alam na natin to last time, sinabi ko na kung paano to ginagawa. So, eto guys, meron tayong x parehas dyan. Then, kunin natin tong negative 2. So, yung negative 2 natin guys, ito yung constant term natin. So, remember kung negative, yung factors ng sign is only positive times negative. So, ibig sabihin, yung magiging factor neto is isang positive tsaka negative na dapat magre-result sa negative 1. Bakit negative 1? Kasi yung middle term natin is negative x. So, yung coefficient ng variable x natin is 1. So, we already know that kung negative to, dapat mas malaki yung numbers na negative para maging negative 1 siya. So, 1 minus 2 is negative 1. Kung positive naman yung nasa middle, dapat mas malaki yung number na positive. Gets yun. So, magkakaroon tayo ng plus 1, then minus 2. Okay? So, hindi pa to yung factors ng original natin na given. Kasi ito guys, ito yung factor na itong nasa pangalawa natin. So, kailangan natin to i-divide by 2 para bumalik tayo sa original na given. So, kung ano yung number na nandito sa coefficient ng x squared, may i-divide mo yun. Tawagan ko si mama mo. Antayin mo. Luma na. Ayan. So, ibig sabihin, ito magiging x minus 1, x plus 1 half
Then itong kabila, magiging x minus 1 equals 0. So pwede mo na siya i-transpose. Like, yung magiging root mo is negative 1 half. Then yung isa naman is positive 1. So pares lang siya guys. Dito. Gets yun ang easy method. So kung quadratic formula naman, ganun din. So yung given natin is 2x squared minus x minus 1 equals 0. So remember, pag magka-quadratic formula ka, dapat naka-standard form siya. So ibig sabihin, dapat naka-equal sa 0 para makuha mo yung a, b, and c. So from here, meron tayong a, b, tsaka c. Kasi okay naman na yung naka-standard form naman siya kasi naka-equal sa 0. So from here, ano ba yung a, b, c natin? Okay na? So, meron tayong 2 para sa A, meron tayong negative 1 sa B, at meron tayong negative 1 para sa C. Kung big sabihin guys, kung ano yung mga coefficient, yun ang gagamitin natin kasama yung sign. So, meron tong negative or minus na kasama, alam natin na meron tong 1, kaya naging negative 1 siya. Tapos yung C natin, 1 din dapat, pero may katabi siyang minus, so magiging negative 1. So, sa case na to guys, pwede na yan gamitan ng quadratic formula. So, magkaroon tayo ng negative b plus minus yung square root ng b squared minus 4ac. So, all over 2a. Then, sabi ko nga kanina, lahat ng variables, palitan lang muna ng parenthesis bago mag-plug ng mga given. So, magkaroon tayo ng mga parenthesis dyan. All over 2, then yung a. Then, tsaka natin ipa-plug yung mga variables, ay yung mga value ng a, b, and c natin. So, yung b natin, that is negative 1, negative 1. Yung a natin is 2, yung c natin is negative 1. Then, yung a natin is 2. So, magkaroon tayo dito ng negative 1 minus 1, negative 1, negative times negative 1, that is positive 1, plus minus, eto guys, yung negative 1 squared is 1, negative 4 times 2 times negative 1, that is positive 8. Gets yun. So, magiging 1 plus 8 na to guys, over 4. Then, from here, magiging 1 plus minus square root of 9 over 4. Or magkakaroon tayo ng 1 plus minus 3 over 4. So, big sabihin, yung root 1 natin, that is 1 plus 3 over 4, which is 1. Then yung root 2 natin, that is 1 minus 3 over 4, which is negative 1 half. So, parehas lang yan guys, kasi you can solve it nga using different ways.